Masayang bati sa mga Ophirians na patuloy na sumusubaybay sa Ophirian Heritage Conservatory. Ito na po ang huling video ng Two Witnesses. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik. Bago natin ibigay ang finale ng Two Witnesses, magbibigay muna kami ng maikling wrap-up o summary ng mga nakaraan para makita natin kung nasaan na tayo sa ngayon. Naipakita na natin sa mga naunang video ng King Solomon's relation with Filipinos na ang buong lahi ng Hebreo ay nanggagaling kay Eber o Heber na nanggaling sa bloodline ni Shem. Dalawa lang ang anak ni Heber, ito ay sina Peleg at Joktan. Mula kay Peleg ang mga Hebreo ng kanluran kung saan nakalinya ang Israel, yan sina King Solomon. Ang lahi ni Peleg ay nagkawatak-watak sa buong mundo dahil sa Siege of Jerusalem noong 70 AD. Marami ang dinukot ng mga banyaga mula sa Africa sa kasagsagan ng transatlantic slave trade. Mula naman kay Joktan, ang mga Hebreo sa silangan na kinabibilangan ng mga Pilipino o Ophirians. Naniniwala ang conservatory na ang kwento ni Crispin at Basilio na sinulat ni Jose Rizal sa Noli Me Tangere ay tumutukoy sa buhay ni Peleg at Joktan sa kamay ng mapang-abusong mga banyaga. Sa kasalukuyan, bukod tanging ang China ang nagbubuhos ng kinakailangang tulong upang muling makabangon ang Africa sa pagkakalugmok matapos ang transatlantic slave trade. At yan ay umaayon sa propesiya ng Two Witnesses bilang olive tree na nagbibigay ng langis upang mapanatiling buhay ang mga Hebreo na sinisimbolo ng lampstand na may 7 ilaw. Kung ang mga Hebreong lahi ni Peleg sa kanluran ay nakakatanggap ng suporta mula sa isang witness na ipinagpapalagay natin na ang bansang China, ano naman ang nakalaan para sa mga Pilipino or Ophirians? Mababasa sa Isaiah 60 verse 1 to 10 na magbabalik ang sigla at ningning ng mga Ophirians sa isang pandaigdigang komersyo. Ito ang magbubukas ng daan upang muling magkadaupang palad ang lahi ng Hebreong magkapatid na sina Peleg at Joktan. Ngunit, ang ugnayan ng magkapatid na lahi ay mangyayari lamang kung makikilahok ang lahi ni Joktan sa pandaigdigang komersyo na kinabibilangan ng lahi ni Peleg. Ang pandaigdigang komersyo na ito ang magsisilbing tulay na mag-uugnay sa magkapatid na lahi. Inilarawan ng Isaiah 60 verse 1 hanggang 10 ang glory of Zion kung saan kaanib ang land of Sheba na mas kilalang Ophir. Mababasa sa verse 6, herds of camels will cover your land, young camels of Midian and Ephah, and all from Sheba will come bearing gold and incense, and proclaiming the praise of the Almighty.
Sa verse 9, mababasa, "Surely the islands look to me. In the lead are the ships of Tarshish, bringing your children from afar with their silver and gold." Ang pandaigdigang komersyo na yan ay inihalin tulad ni Ezekiel sa nakaraang pandaigdigang komersyo na pinangungunahan ng mga Phoenicians panahon ni King Hiram of Tyre at King Solomon. Mababasa sa Ezekiel chapter 27 verses 1 hanggang 3 at verses 22, 25 at 26. Ito ang naglalarawan ng lament over Tyre. "The word of the Almighty came to me, Son of man, take up a lament concerning Tyre. Say to Tyre, situated at the gateway to the sea, merchant of peoples, on many coasts, this is what the Sovereign Almighty says." Sa verse 22, mababasa, "The merchants of Sheba and Raamah traded with you. For your merchandise, they exchanged the finest of all kinds of spices and precious stones and gold." Verse 25, "The ships of Tarshish serve as carriers for your wares. You are filled with heavy cargo as you sail the sea. Your oarsmen take you out to the high seas, but the east wind will break you to pieces far out at sea." Dinidescribe ng verse na ito yung kapanahunan ni King Solomon at saka ni King Hiram na mauulit sa modernong panahon na sinasabi naman sa propesiya ni Isaiah, yung binasa nating nauna. Dahil sa pagsasanib puwersa ng dalawang sangang lahi sa isang makabago at pandaigdigang ekonomiya, magagawa na nilang manduhan ang bundok na tumabi at ito ay tatabi. Sa mading salita, mawawala ng kapangyarihan itong bundok na sumisimbolo sa mapang-alipin na financial system or ekonomiya. Yan ay hindi ikatutuwa ng mga bansang kaalyado ni Gog at Magog. Itong Gog at Magog po ay ipapaliwanag natin yan sa hiwalay na series pag natapos na natin ang world territories. Dahil hindi po natin yan maiintindihan hanggat hindi natin napapanood ang discussion tungkol sa world territories. Ngunit, dahil kinakailangan dito sa discussion tungkol sa two witnesses, magbibigay lang po tayo ng kunting paunang impormasyon. Ano ang maaaring gawin ng Gog at Magog upang labanan ang pandaigdigang komersyo at ekonomiya na sinimulan ng mga taga-silangan? Sa mga seaman na may alam sa maritime protocols, alam nila kung anong issues ang maaaring gawin upang gipitin ang mga naglalayag na barko. Maaaring kumpiskahin ang mga kargamento, i-hold ang mga barko, at ikulong ang mga tauhan gamit ang gasgas na issue gaya ng threats to homeland security. Yan ay mga halimbawa lamang ng mga maaaring gawin na ikakaipit ng merchants of Sheba kung kaya lilitaw ang Queen of Sheba upang yan ay kundinahin gaya ng nakasulat sa prophecy na matatagpuan sa Ezekiel chapter 38 kung saan nakapaloob ang pagkondina kay Gog at Magog. Mababasa chapter 38 verse 13, "Sheba and Dedan and the merchants of Tarshish and all her villages will say to you," ito daw yung sasabihin kina Gog at Magog, "Have you come to plunder? Have you gathered your hordes to loot, to carry off silver and gold, to take away livestock and goods, and to seize much plunder?" Sa ordinaryong pagsasalita, ang sasabihin ng Queen of Sheba kay Gog at Magog ay, "Pumunta ba kayo dito para mangulimbat at magnakaw ng ginto at pilak at iba pang kalakal?" Mas mabigat po yung word na plunder dahil ang plunder ay ito yung ginagawa ng mga pirata, yung pandarambong sa
karagatan. Yan. So maliwanag po tayo dyan. Yan po ang pangkukundina ni Queen of Sheba sa darating na panahon dahil sa gagawin ng Gog at Magog sa mga merchants of Tarshish, merchants of Sheba. So, maliwanag po tayo dyan. Marami ang tatalakay tungkol dito kay Queen of Sheba, pero hindi nila masabi bakit may kinukundina si Queen of Sheba. Ang papel na gagampanan ng Queen of Sheba ay naisulat din sa Matthew chapter 12 verse 42. Nasasabi, "The Queen of Sheba will also stand up against this generation on Judgment Day and condemn it, for she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon." Pansinin ang salitang also. Ibig sabihin, hindi nag-iisa ang Queen of Sheba sa pagkundina sa mga nangyayari sa ating kapanahunan. Meron pang iba na kukundina. Sino pa kaya ang kasama niya? Ito ay walang iba kundi ang two witnesses. Pansinin ang mga tauhan. Sheba ay isang bansa, kaya nga mayroong Queen of Sheba. Sabi naman ng Revelation 10:11, ang propesiya ng two witnesses ay tungkol sa mga hari, mga bansa at mga tao na may iba-ibang lingwahe. Sa makatuwid, ang mga propesiya na yan ay tumutukoy sa galaw ng mga bansa, mga relasyon ng bansa o sa modernong salita, geopolitics. Sa usaping geopolitics, sino ang kakampi ng Queen of Sheba? Ito ay ang two witnesses. Ngunit, paano yan mangyayari kung ang tingin ng mga nasasakupan ni Queen of Sheba sa two witnesses ay mga kaaway? Sa pagpapatuloy, muli nating tingnan ang nakasulat sa Revelation chapter 11 tungkol sa two witnesses. Sa verse 7, "Now, when they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will attack them and overpower and kill them. 8. Their bodies will lie in the public square of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified." Verse 9, "For 3.5 days, some from every people, tribe, language, and nation will gaze on their bodies and refuse them burial." Verse 10, "The inhabitants of the earth will gloat over them and will celebrate by sending each other gifts, because these two prophets had tormented those who live on the earth." Himayin natin ang mga talata para makuha natin ang mga pagkakakilanlan ng sinasabing Egypt at Sodom kung saan papatayin ang two witnesses. Una, ang witnesses ay magbibigay ng salaysay o testimonya at pagkatapos nito, sila ay mapapatay. Tandaan po natin na sa kasalukuyan, ang witness na itinuturing natin ay isang bansa. Ngunit sa konteksto na papatayin, maaaring ang kinatawan ng bansa o representative ang mapapatay. Posible bang mangyari yan sa isang presidente? Oo naman, nangyari yan kay Kennedy ng Amerika, kay Gaddafi ng Libya, kay Saddam Hussein ng Iraq. Tanong lang po, kapag pinatay ba ang pinuno o presidente ng isang bansa, napatay din ba ang bansa na kanyang pinamumunuan? Pwedeng oo at pwedeng hindi. Depende sa internal na sitwasyon ng bansa. Kung titingnan natin ang nangyari kay Gaddafi at kay Saddam Hussein, noong sila ay napatay, parang namatay din ang bansa na kanilang pinamumunuan. Ang Libya ay nagkagulo at bumagsak noong biglang nawala si Gaddafi. Ganon din ang Iraq noong napatay si Saddam. Maliwanag na ang pagkamatay ng pinuno ng isang bansa ay maaaring magresulta hindi lamang sa literal na kamatayan ng pinuno, kundi kamatayan din ng pamunuan ng bansa. Dalawang entity ang mamamatay. Una, ang literal na pagkamatay ng pinuno. Pangalawa, pagkamatay ng bansa.
Ngayong nailatag na natin ang fundamental principles, pumunta na tayo sa two witnesses. Ayon sa Biblia, ang lugar kung saan magaganap itong mga mangyayari ay may katangiang taglay. Una, ito ay isang great city. Sa Tagalog, ito ay isang tanyag na syudad. Pangalawa, ang city na ito ay may katangian ng Egypt. Pangatlo, ang city na ito ay maitutulad din sa Sodom. Pang-apat, dito daw pinatay ang Mesaya. Pang-lima, ang city na ito ay may tinatawag na City Square. Paalala sa mga nilaktawan ang ibang mga video, hindi nyo po lubusang maiintindihan itong finale ng two witnesses. Ganon din ang mga taong hindi matanggap kung sino at nasaan ang mga totoong Hebreo. Para sa mga tanggap ang totoong Hebreo, napakadali na para sa kanila na maintindihan ang Egypt at Sodom kung saan papatayin ang two witnesses. Kailangan na lang nilang sundan ang pinagdaanan ng mga Hebreo kung saan sila dinala at ano ang nangyari sa kanila. Ang mga pangyayari sa mga Hebreo ay isang parte na titestiguhan ng witnesses, kaya nga sila ay tinawag na witness or saksi. Ngayon nyo maiintindihan kung ano ang pinakamalalim na koneksyon ng two witnesses sa mga Hebreo higit sa pang-ibabaw na relasyong politikal. Sundan natin ang yapak ng mga Hebreo mula sa pagbagsak ng Jerusalem noong 70 AD. Nasusulat sa Deuteronomy chapter 28 verse 6 to 8. And the Almighty Father will take you back to Egypt in ships, by way of which I said to you, you shall never see it again. And there you shall be offered for sale to your enemies as male and female slaves, but no one will buy you. Saan daw dadalhin ang mga Hebreo? Sa Egypt. Sa kasaysayan ng mga Hebreo mula pa sa panahon ni Moses, ang ibig sabihin ng Egypt ay land of slavery o lupain ng pagkaalipin. Pansinin natin na ang two witnesses ay papatayin sa Egypt na itinuturing ding Sodom o Sodoma. Matatagpuan yan sa verse 7. Now, when they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will attack them and overpower and kill them. Their bodies will lie in the public square of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt. Lumutang ulit ang figurative Egypt. Tanong, ang figurative Egypt ba ng Deuteronomy 28 sa pagsimula ng pangalawang pagkakaalipin ng mga Hebreo at ang figurative Egypt kung saan papatayin ang two witnesses ay iisa lamang? Ang sagot namin ay oo. Ang Egypt na sinasabi sa Deuteronomy kung saan dadalhin ang mga Hebreo para alipinin at ang Egypt na sinasabi sa Revelation kung saan papatayin ang two witnesses ay iisa lamang. Maraming naliligaw tungkol sa totoong kahulugan ng two witnesses dahil hindi nila nakikita na ang Egypt ng Deuteronomy 28 at ang Egypt kung saan papatayin ang two witnesses ay iisa lamang. Paano namin nasabi na iisa lamang ang Egypt na tinutukoy sa Deuteronomy 28 at sa Revelation 11? Simple lang. Ang great city kung saan papatayin ang mga witnesses ay ang great city na itinayo ng mga dinukot na Hebreo galing sa Africa. Ang pinakapundasyon ng great city na ito ay itinayo sa pawis at dugo ng mga alipin noong kasagsagan ng transatlantic slave trade. At yan ay mapatutunayan ng history at archaeology. Huwag din nating kalilimutan na ang mga Hebreong nasa Africa ay nanggagaling sa Hebreong sangang lahi ni Peleg. Sila ay mga kapatid sa lahi ng mga Pilipino na nanggagaling naman kay Joktan. Isa-isahin natin ang mga kriteria o pamantayan. Sa number 1,
Anong great city sa mundo ang itinayo ng mga aliping Hebreo? Panuorin natin ang hinagpis ng mga naulilang biktima. Sa edad na 90 years old, nagbigay ng napakahalagang deklarasyon o mensahe si President Mugabe upang paalalahanan ang kanyang henerasyon. Panoorin po natin. We were all once upon a time in colonies. All of us. I was just trying to turn over in my mind who of you, of us, came straight from an independent state. None. We were once, if not slaves, but servants of colonialists, servants of imperialists, colonized people, disadvantaged people. Today, yes, we may say, we are free, but our ancestors were not free. They are blacks across the Atlantic. There are others who lie deep down the sea. Skeletons have vanished. The oceans have worked on their skeletons. Our forefathers, as they were being dragged, going across. And across to a country where they labored, toiled, and died for. The blacks go to Harlem when they're in New York. Go to Harlem when they're in New York, you'll shed tears. Today, blacks in the streets. Narinig niyo po ba ang sinabi niya? Sa New York daw, dinala ang kanilang mga ninuno. Dahil sa salitang yan, kakalkalin natin ang nakaraan ng New York City kung ito ba ay tumutugma bilang Egypt. Tanong, inalipin ba ang mga Hebreo sa pagpapatayo ng New York City upang maihalin tulad natin ito sa Egypt? Yes, oo. Mga Hebreo na dinukot sa Africa ang nagtayo ng mga kalsada, ports, walls, at mga paunang buildings ng New York. Aabutin po tayo ng mahigit 5 oras na video kung ilalahad namin lahat ang mga compilation. Magbibigay na lang po kami ng kunting halimbawa gamit ang mga impormasyon na matatagpuan nyo rin sa Internet Archives at iba pang mga reliable online sources. Hindi po kami maglalagay ng source na wala kayong access dahil hindi nyo ito paniniwalaan at sasabihin nyo na ito ay gawa-gawa lamang namin o kaya propaganda. Sa may mga wisdom o angking kataniluhan, ngayon nyo malalaman bakit pilit iniiba ng mga banyaga ang interpretasyon o kahulugan ng two witnesses para hindi mabuksan ang kaso na pagtitibayin ng mga witnesses sa huling araw. Narito ang mga exhibits na magpapakita na ang New York ay itinayo ng mga aliping Hebreo. Exhibit number 1. Brown University. Ang Brown University ay isang prestihiyoso at elitistang university na matatagpuan sa Rhode Island. Sasabihin nyo, hindi yan parte ng New York. Tama po.
Pero ang mga slaves na ginamit ay galing ng New York. Maliban dyan, ang ibang pondo na ginamit sa university ay galing sa slave trade kung saan ang Brown Brothers ay aktibo sa slave trafficking. Yan ay inamin mismo ng pamunuan ng university at nalathala sa maraming online media outlets gaya ng New York Times. Maliban sa Brown University, nakahilera din ang Yale University, Harvard University, at ang pamuso ding Georgetown University. Marami po yan at aabutin nga po tayo ng 5 oras kung iisa-isahin natin ang mga detalye. Ngunit kami na ang nagagarantiya sa inyo na yan ay pwede nyong i-verify kahit sa internet. Exhibit number 2, the New York Stock Exchange. Ang stock market na ito ay itinayo sa pamamagitan ng Bretton Woods Agreement noong 1792. Ito ay pinirmahan sa ilalim ng isang buttonwood tree sa tapat ng 62 Wall Street, New York. Kaya ito ay tinawag na Bretton Agreement. Ang puhunan ng stock market na ito at paunang mga transaksyon ay nanggaling sa transatlantic slave trade. Ngayon, nakikita nyo na ang ekonomiya ng great city na ito na kumukontrol sa kalakarang pandaigdigan ay nagsimula sa transatlantic slave trade. Exhibit number 3, the Wall Street. Ang pangalan ng kalsada na ito ay hango sa isang wall na ginawa ng mga slaves bilang depensa laban sa mga sumasalakay na native Red Indians. Dapat pong malaman ng lahat na ang totoong mga tao sa lugar o lupain ng Amerika ay mga Red Indians bago pa ito inangkin ng mga Europeans at tinawag na Amerika. Exhibit number 4, the first City Hall of New York. Ang unang City Hall ng New York ay itinayo sa pamamagitan ng mga alipin. Historical fact po yan na maaari nyong is-research kahit sa New York City Public Library online. Exhibit number 5, mga leading financial institutions ng New York. Kasama dyan ang Aetna, JP Morgan Chase, Citizens Bank, and Canal Bank. Lahat nagkamal ng malaking pera sa slave trade. Ginawa nilang collateral ang mga slaves at ibebenta kung hindi natubos ng kanilang mga owners. Ang mga public infrastructures gaya ng mga tulay at kalsada kasama na ang pinakaunang City Hall ay itinayo ng mga slaves. Sapat na siguro ang mga impormasyon na yan para maipakita natin na ang New York ay itinayo sa pamamagitan ng slavery. Tumutugma ba sa sinasabi ng Biblia ang New York City bilang Egypt? Opo, eksakto. Dumako tayo sa pangalawang criteria. Maituturing bang isang great city ang New York? Sa tingin po namin, ito ay isang simpleng usapin na lang na hindi na kailangan ang labis na pagpapatunay. Sino kaya sa mundo ang hindi nakakaalam o walang ideya kung ano ang New York? Kahit saang anggulo o aspeto natin tingnan, ang New York ay pasok sa sinasabi ng Biblia na great city kung greatness lang naman ang pag-uusapan. Unang rason, ito ay tinaguri ang center of the universe, the heart of the Great White Way. Kilala din bilang the city that never sleeps. Ito rin ay itinuturing na financial center ng mundo. Common knowledge po yan. Hindi na kailangan ang reference. Nasa New York ang pinakamalaki at pinakatanyag na mga trading centers sa mundo. Bilang sentro ng mga naglalakihang financial institutions, ito rin ay maituturing na sentro ng economic slavery
na nakabilanggo sa kapangyarihan ng dolyar. Criteria number 3. Ang New York City ba ay may katangian ng Sodoma? Ang katanungan na yan ay sinagot ng Wikipedia kung saan nailista nila ang New York bilang isa sa mga prominenteng sin city ng mundo. Kung pag-uusapan natin ang red light districts, casinos, adult entertainment, drugs, prostitution, legalized abortion, at kung ano-ano pa, matatagpuan mo yan sa great city of New York. Hindi na po kailangan ang mahabang paliwanag dyan. Napakaraming materials niyan sa internet na kahit kayo mismo ay pwede ninyong i-research. Criteria number 4. Dito daw sa great city na ito pinatay ang Misaya? Alam naman natin lahat na ang Misaya ay namatay sa Israel. Obviously, ang criteria na ito ay symbolic din o figurative. Pero madali lang naman yan maintindihan dahil yan ay ipinaliwanag ng Biblia. Noong pinipersecute ni Saul ang mga Hebreo sa Jerusalem, siya ay sinabihan ng Panginoon ng, Saul, Saul, bakit mo ako pinipersecute? Ang ibig sabihin, kapag pinapatay ni Saul ang kanyang mga tao, parang ang Panginoon na rin ang kanyang pinapatay. So, ibig sabihin, nung pinatay ang mga slaves na dinukot, siya na rin ang pinatay mo. Yan ay nakapaloob din sa 1 Corinthians chapter 12 verse 26. Nasa sulat, if one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Now, you are the body of the Messiah, and each one of you is part of it. Maliwanag na ang kanyang tao ang bumubuo ng kanyang katawan. Pag pinatay mo ang kanyang tao, siya din ang pinapatay mo. So, ibig sabihin, ipinaliwanag ng Biblia ang criteria number 4 na dito sa great city na ito, pinatay ang Misaya. Noong pinahihirapan ang Misaya bago ito ay pinatay, mapapansin natin na siya ay nilalatigo. Kung napanood ninyo ang isang pelikula noon, isinalarawan doon kung paanong natutuklap ang laman ng Misaya sa bawat hagupit ng latigo. Ganon din ang nangyari sa maraming slaves. Ang iba ay sinunog pa nga ng buhay o kaya ibinitin sa poste. Lahat ba yan ay tumutugma sa criteria number 4 na dito rin pinatay ang Misaya? Yes, eksakto. Sa kasalukuyan, matatagpuan ngayon sa pusod mismo ng New York ang isang monumento at museo bilang landmark o palatandaan kung saan inilibing ang mga ninuno ng mga Hebreo na namatay sa kasagsagan ng pang-aalipin. Lahat ng kriteria na inilagay sa Biblia tungkol sa figurative Egypt at Sodom kung saan pinatay ang Misaya ay matatagpuan sa New York, the great city. Criteria number 5. May city square ba ang New York? Meron po. Ito yung pamuso na tinatawag nilang Times Square. Ibig sabihin, kung ano ang nangyari kina Saddam at Gaddafi, ganun din ang maaaring mangyari sa two witnesses. At kung paanong nagsaya ang mundo sa kamatayan ni Saddam at Gaddafi, ganun din ang mangyayari kapag napatay na ang two witnesses. Ano ang malaking kaibahan? Noong namatay sina Saddam at Gaddafi, parang namatay na rin ang bansa nila. Hindi na ibalik ang liderato na ginagampanan ng mga yumaong leader. Ngunit dito sa two witnesses, pag pinatay nila ang pinuno na naging witness, muling mabubuhay ang kanilang liderato. Ibig sabihin, mabubuhay ulit ang bansa na kanilang kinakatawan. Yun po ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ng two witnesses bilang bansa. Wala po kaming magagawa
kung milagro ang inyong hinahanap, isang bangkay na babangon at maglalakad. Nasa sa inyo na po yan. Pero ito ang interpretasyon namin dahil ayon sa Revelation 10:11, ang propesiya tungkol sa two witnesses ay propesiya tungkol sa mga bansa, hari at mga tao. Matapos mapanood ang mga impormasyon na aming inilahad, alam nyo na po ba kung bakit binabaluktot ang kahulugan ng two witnesses? Simple lang po, kasi kung ilalabas ang tamang kahulugan ng propesiya, makakalkal at sisingaw ang baho ng great city na ipinagmamalaki nila. Sa mga nagsasabi naman na ang China ay masamang bansa, makasalanang bansa, ngayon nyo sabihin, ang China ay yumaman at naging progresibong bansa dahil sa sarili nilang pagsisikap. Kahit kailan, hindi nila ginawang mandukot ng ibang lahi upang itayo ang kanilang mga syudad, upang itayo ang kanilang mga eskwelahan, upang buhayin ang kanilang ekonomiya. Hindi sila kumuha ng mga slaves. Sila sa sariling pagsusumikap. Yan ang malaking kaibahan. Sino ngayon ang mas higit na makasalanan? Lulubos-lubusin natin yan. Ito ay labas po ito sa usaping two witnesses. Pero kailangan malaman nyo na ito. Sabi nga sa Biblia, walang sikreto na hindi mailalahad sa pagdating ng mga huling araw. Dapat nyong malaman na ang great city na yan ang kinalalagyan ng Devil's Notebook at Satanic Bible. Dahil ang headquarters ng Church of Satan ay naandyan sa New York City. Sa aming pangwakas na mensahe, ito po ang paalala namin sa mga Pilipino. Kung hindi po kayang tanggapin ang two witnesses, hindi po matutupad ang mga nakalhad sa propesiya kung saan muling babalik ang ningning ng Ophirians, ang Queen of Sheba. Dahil para matupad yan, kailangang maging parte ang Pilipinas ng pandaigdigang komersyo dahil yun ang magbibigay ng dating ningning at yun din ang magiging tulay upang muling magkadaupang palad ang magkapatid na lahi ni Joktan at Pelet. Ang kasunod po na serye na aming ilalabas ay tungkol sa Rivers of Eden dahil ang Rivers of Eden po ay napakahalaga sa katuparan ng prophecy tungkol sa three kings of the East, tatlong hari na manggagaling sa silangan. At doon ay sinabi na matutuyo ang Euphrates o Euphrates sa Pilipino. Doon matutuyo ang Euphrates River para bigyan ng daan ang tatlong hari papunta sa west. Nais po namin ipauna na ang Euphrates River na tinutukoy sa prophecy ng three kings ay hindi po ang Euphrates na alam natin. Ang Euphrates po doon ay tumutukoy sa Hiddekel, isang sanga ng River of Eden na nanggagaling sa silangan at tinutumbok nito ang ancient Assyrian Empire. Hindi po natin yan pwedeng ilubog sa ilalim ng dagat. Katunayan dyan, natatandaan niyo po ba na si King Solomon ay anointed bilang hari ng Israel sa Gihon? Hindi po siya dinala sa pusod ng dagat para doon siya ay i-anoint as king. So paano pong naging nasa ilalim ng dagat yan? Noong si Daniel ay nakatayo sa pangpang ng Hiddekel, siya ay nagkaroon ng vision. Tanong, si Daniel ba nung panahon na yun ay nasa pusod ng dagat? Doon siya nakatayo sa Atlantic Ridge at doon siya nag-vision? Abangan nyo po yan at inyo pong subaybayan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.